Umulan ng 4-pointer sa game na ito. Grabing opensa ang pinakita ng both teams. Pakitang gila si Kit Datu Jr. at Christian David. Pinahirapan nga ng Blackwater ang Rain or Shine. Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Blackwater Bossing. Parehong ang galing sa talo ang both teams coming to this game. Kaya looking forward nga ang parehong kupunan na makabalik sa winning column. Kasulukuyan nga merong 2 wins at 2 losses ang Ross. Habang ang Bossing naman nga ay merong record na 1 win at 3 losses. Maganda nga kaagad ang palitan sa opensa ng both teams sa pagsisimula ng first quarter. Parehong ang naging mataas sa kanilang field goal percentage. Naging on point nga ang 3-point shooting ni RK Ilagan para sa Bossing sa kanyang 3 3-pointers this quarter. Habang ang Ross naman nga naging balanse ang kanilang contribution offensively kung saan halos lahat nga ng ipasok sa loob ng court ay umaambag sa kanilang opensa. Madalas nga ang lead changes at deadlock sa quarter na ito. Pero sa late minutes ay biglang bumagal nga ang opensa ng Blackwater. Take over na din nga para sa Elasto Painter si Kit Datu Jr. sa kanyang 3 sunod na field goal. Nakapag-generate nga ng run ang Rain or Shine papatapos ng quarter kung saan umabot pa sa double digit ang kanilang labang sa Bossing. Pero after nga nyan ay biglang nagkaroon ng 7 personal run si Christian David kasama itong kanyang half-court 4-point shot at the buzzer para bawasan sa 4 points ang lamang ng Ross after ng first frame sa score na 37-33. Second quarter ay pareho pa rin ngang mainit ang opensa ng dalawang kupunan sa early minutes. Back and forth nga ulit ang baskets ng both teams. Patuloy din nga itong pag-take over sa game ni Christian David habang sa kabila naman nga ay tuloy din nga pagiging agresibo sa opensa ni Kit Datu. Naging unstoppable nga ito sa loob ng paint. Hindi pa rin nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan sa halfway mark. Pero sa late minutes ay ang Blackwater naman nga ang biglang umarangkadang opensa. Step up na din nga dyan offensively si Cedric Bearfield. Kaya naman lamang na nga ng 8 points ang Blackwater. 68-60 halftime. Third quarter ay naging maganda nga ang simula sa opensa ng Rain or Shine. Sa kanilang 6-2 nating start, putback dunk para kay Kit Datu mula sa mintis ng kanyang teammate na si Adrian Nocom. Binubuhay naman nga ni Cedric Bearfield ang opensa ng Bossing kung saan kumana pa nga ito sa 4-point line. Hindi nga basta-basta makuha ng Ross ang kalamangan dahil lagi nga may sagot ang Blackwater sa kanilang mga baskets. Take over na din nga ulit sa opensa si Christian David na kumana ulit ng 4-pointer. Yan nga ang kanyang ikatlong 4-point field goal sa game na ito. Pero sa late minutes ay biglang nagkaroon nga ulit ng small run ng Rain or Shine para mabawi ulit ang kalamangan sa Blackwater. Pero sa late seconds ay nagkaroon nga ulit ng buzzer beating 3-point shot ang Blackwater para itabla ang score sa 91 points after ng third frame. Fourth quarter ay dikdikan pa rin nga ang laban sa early minutes. Hindi pa rin nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan. Nagkaroon nga ng 5-point lead ang Rain or Shine sa halfway mark kung saan biglang ang nagparamdam sa opensa si Adrian Nocom. Napanay ang atake sa loob ng paint. Tumuloy-tuloy nga ang momentum ng Ross sa late minutes hanggang sa na-maintain nga nila ang kanilang kalamangan. Kaya sa uli nga panalo sa game na ito ang Rain or Shine.